Hello po sa inyo lahat, may countrymen o mga minamahal kong kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat, or magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Ayun. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay. Ngunit bago ko po simulan ang ating topic ngayong gabi, mga minamahal kong kababayan, ako po ay may importanteng sasabihin sa inyo. Abangan po ninyo ang aking talumpati or speech sa August 20. Be prepared na po ito at ilalagay na lang po sa YouTube channel at saka sa aking Facebook page. Okay. At tayo po ay nung August 12, ako po ay opisyal na nagpakuha ng aking litrato kay Arthur Angelo M. Delma. At puspusan din po ang kanyang paghahanda bilang cameraman sa aking pinaghahandaang talumpati. At ako'y naghahanda rin po sa talumpating iyon. Sana po ay inyong abangan at hintayin po ninyo. Okay. Maraming nagtatanong sa inyo na mga Pilipino kung ano ang nangyari noong repressing of the martial law. What period that martial law repressed human rights and freedom of the press? Yon ang katanungan ng mga Pilipino. Okay. Ang inyong katanungan, mga minamahal kong kababayan, ay akin pong sasagutin. Ngunit, bago po ang inyong pong katanungan, ay akin po talagang sasagutin. Okay. At ang akin pong ibabahaging topic sa inyo, mga minamahal kong kababayan, ang inyong katanungan. Ito. What period that martial law repressed human rights and freedom of the press? Okay. Kaya po ako nakatingin dito sa kabila kasi nandito po yung script. Okay. Ulitin ko What period that martial law repressed human rights and freedom of the press? Okay. Journalism during the Marcos dictatorship in the Philippines. A 14-year period between the declaration of the martial law in the February 1986 was heavily restricted by the Philippine dictator Ferdinand Marcos in order to suppress political opposition and prevent threatening of peace. Okay. Yung freedom ng martial law repressing to the human rights violation at saka yung freedom of the press, yun ang tinatanong ninyo. So, yung mga ilang journalists sa panahon ng batas militar or martial law, under the period of martial law, yung iba pong mga press o mga media ay pinagmamalupitan po ng Philippine Army or ng mga ating mga sundalo, kasundaluhan. Ngunit, yung iba, talagang pag lumaban ay talagang diretsahan. Kaya the journalist, hindi mo maiwasan in a 14-year period between the declaration of the martial law under the Marcos administration. Ito sa akin pong palagay, alam mo, kasi may dahilan kung bakit meron tayong repress to the human rights and freedom of the press. Okay. Yung human rights, yan yung kinakaso o yung mga nilabag mo sa karapatang pantao. Okay. So, kakasuhan ka ngayon ng Commission on Human Rights. Ang ikakaso nila sa'yo, mga human rights violation at saka yung freedom of the press. Kasi, hindi mo sinunod yung order na nanggagaling sa nakakataas. Kaya, ito'y tinanong ninyo kung what period that martial law repressing to human rights and freedom of the press. Sa aking palagay, mga minamahal kong kababayan, alam ito ng ating mga magulang, kaya doon ninyo tanungin. Dahil nandito na tayo, isinisimpatsa ko lang na baka nakakalimutan ng ibang media na pagkatapos the under
of declaration and pagkatapos ng pagkakapangulo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos ay binayaran ang ibang media ng mga dating administrasyon. Hindi na tayo magbabanggit, baka ito ay mapunta pa sa political issue. Ang pinapaliwanag ko lang dito yung human rights at saka yung freedom of the press kasi yun ang tinatanong nyo. Mga minamahal kong kababayan, ipapaliwanag ko po sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. What period that martial law repress human rights and freedom of the press? Okay. Journalists during the Marcos dictatorship in the Philippines, a 14-year period between the declaration of the martial law in the Philippines in February 1986 was heavily restricted by Philippine dictator Ferdinand Marcos in order to suppress political opposition and to prevent of criticism of his. Okay. Yan nga yung pinapaliwanag ko sa iyo. Nung declaration of martial law nung February 1986, doon lamang napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, ang sinasabi ng mga ilang media networks, kesyo pinapatay daw yung iba nilang kasama, kesyo ginanong-ganon daw, tenorture. Alam nyo yung torture kasi yung torture talagang sinasaktan ka. Like maraming ginagamit sa'yo pag ikaw ay tinotorture. Ang ginagamit sa'yo marami yan eh. Thumbtacks, forefinger, and then ball pen, at saka marami pang iba and many others of the illegal of possession of firearms. Okay. Kaya mga minamahal kong kababayan, bago ko po ipagpatuloy ang video na ito, huwag pong kalimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na yan. Ito po, akin pong ipapaliwanag sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. What period that martial law repress human rights and freedom of the press? Okay. Journalism during the Marcos dictatorship in the Philippines, a 14-year period between the declaration of the martial law in February 1986 was heavily restricted by Philippine dictator Ferdinand Marcos in order to suppress political opposition and prevent criticism of his. Okay. Sana po mga minamahal kong kababayan, itong katanungan na inyong tinatanong sa akin ay nasagot ko na po. At hanggang dito na lamang po tayo mga minamahal kong kababayan. At sana po naway pumasok sa inyong mga puso at isipan ang aking pong ibinahaging topic sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Tayo po ay Pilipino, may isang diwa, may isang gawa. At yun lamang po, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At magandang gabi ulit.